na, anong maganda? Di amoy tayo ng manok. Oo, galisin pa yan si Beyonce. Okay guys, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Sana po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito tayo, mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng ating bagong reaction po. Tungkol po dito sa panlalait ng kaparis po natin na tiguang, tiguang na po pero laitero pa. So yan po yung nakita po ninyo sa ating unahan ng video ito mga kalingap, yung isa po sa mga panlalait ng tiguang na ito kay Baby Beyonce. So yan po yung ating paksa ngayong araw na ito mga kalingap, pero bago po yan, tayo muna po ay magbibigay po kay Sama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, at tangkilikin po natin Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, at syempre kung bagong silip lang din po kayo sa ating munting channel, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo ng like, share, and subscribe, at tuloy pindutin na rin po ang notification bell, at nang sa ganun tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, mega loud shoutout sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan ng ating butihing Presidente Javier De Leon, aka Birador. Okay, so sabi ko nga sa ating pambungad kanina mga Kalingap, ang ating pinakapaksa ay itong panlalait ng itong kapareho po natin na tiguang na akala mo naman po ay napakalinis at guwapo. Okay, so bago po yan ay tunghayan muna nga natin, sabay-sabay po natin pakinggan ang isang voice clip na ating pong kinuha sa kanya pong live kamakailan lamang po. Sige, panoorin po natin mga kalingap. Dapat lang ba natin ni Federico si Beyonce at nanay at tatay, palitan lang ang ng ribatan to, Swani. Asantado kayo, mga timawa kayo, mga kalingap. May nag-i-screenshot kami dyan. Ako, sige, comment lang kayo Annabel, real talk din, puro bulok ngipin ang idol mo, kaya pinaayos ng kalingap. Kaya dati kayo hindi ngumingiti yan. Pag ngumingiti yan yung ikaw ang bibig, hindi makangiti yan, hindi mailabas ang ngipin. Sumki kaya ang ngipin yan. Gusto yung laitan sige, yes ma'am, vampire, puro bulok ngipin. May vlog yun, puro bulok ngipin yan dati sa harap, pinayos lang yan nagpa-brace yan pinayos ngipin yan ma'am, ano muna yun, ano nuevo, yan Miss Reyna, anong maganda? Di amoy tayo ng manok. Galisin pa yan si Beyonce. So yan mga kalingap, yan po yung sinasabing banatan ang Baby Beyonce at ang kanya pong mga magulang. Okay? So ito po ay binabasa po niya mula po sa mga commentators sa kanya pong naging live. So ano naman po ang dahilan? Unang-una, ano po yung dahilan kaya mga kalingap? Bakit kinakailangan banatan po ni Lolo Pedring po itong si Baby Beyonce? Anong personal po na nagawa po ni Baby Beyonce sa kanya? Okay, so siya po ay naniniwala. Siya po ay naniniwala sa mga commentators. At itong mga commentators naman po, diyan po sa kanya pong naging live na yan na sinususugan o ipinupus po siya upang banatan po niya si Baby Beyonce at ang kanyang magulang ay talagang maliwanag po. Maliwanag pa sa araw mga kalingap na ito po yung mga anti-Beyonce. So ito po siguro yung mga grupo mga kalingap na may lihim na may galit. May galit po kay Baby Beyonce o dili naman po kaya ito yung mga grupo na talaga naman pong gumagawa po ng pamamaraanan upang sa ganun ay mawala po itong si Baby Beyonce. Kay lalong-lalo na po sa kanya pong collab team na si Papa Eds at sila po yung mayroon po silang napupusuan na gustong ipares po kay Baby Beyonce. Hindi po ba? Kasi sinabi po dun sa commentator, banatan mo ngayon si Beyonce at kanyang magulang, na siya naman pong binasa po nitong Lolo Pedring,
at gusto po din niyang banatan. Ang tanong nga natin po diyan ay ano naman pong nagawa ni Baby Beyonce sa kanila mga kalingap. Now, dito po kay Lolo Pedring, okay. Sino dapat ba ang iyong babanatan dito sa social media? Ito bang kagaya po ni Beyonce na isang beneficiary na wala naman pong ginagawa sa iyo at walang kakayanan na sumagot sa iyo dahil wala po silang mga channel. Sabi ko nga sila po ay beneficiary. Sino ba ang may atraso sa iyo, Lolo Pedring? Di ba nga ang nagko-content sa iyo at lumalaban sa iyo sa nakikipag-rebat sa iyo ay mga reactors. So yung mga reactors dapat ang iyong banatan, hindi po yung subject, hindi po yung beneficiary dahil wala naman po silang ginagawa at sabi ko nga wala po silang kakayanan na ipagtanggol ang kanilang mga sarili sapagkat sila po ay walang mga channel. Yung mga reactors na bumabanat sa iyo, yun ang sagutin mo. Malinaw po yan mga kalingap. Yun po yung mga reactors. Yun po yung kanya pong banatan. Ang kaya mo lang palang banatan ay yung tao, yung bata na walang kalaban-laban dahil hindi makakasagot sa iyo dahil walang channel. At sinundan mo pa sinundan pa po yung commentator mga kalingap na sinang-ayunan naman po ni Lolo Pedring. Ano yung isinunod doon na comment? Bulok naman daw po ang mga ngipin nitong Beyonce na ito. Okay, so saan naman kaya paano naging bulok? Kaya sinasabi nila puro bulok ang kanya pong mga ngipin, kaya po sinang-ayunan ni Lolo Pedring na oo nga. Sabi niya, nung una nga hindi nga daw hindi daw makangiti itong si Beyonce dahil puro bulok daw ang nasa itaas. Nako. Mga kalingap viewers and kalingap supporters, totoo ba itong sinasabi po ni Lolo Pedring? Sa lahat po ng mga kalingap viewers na nakasunod nasimulat sa poll pa lamang po ay nasundan po ang mga vlog kay Baby Beyonce mula po doon sa first vlog po ni Dr. Love. Nakita nyo bang may bulok? May bulok ang ngipin po ni Baby Beyonce kasi sinasabi po niyan kaya lang naman naging maayos na po yung ngipin po ni Baby Beyonce kasi pinaayos daw po ng kalingap at pinabrace. Ang tanong ko nga sa iyo Lolo Pedring, pagka nagpapabrace ba ang isang tao, ano bang inaayos sa ngipin? Kasi sabi niyo, bulok yung ngipin. O di dapat pag bulok, dapat ipabunot. Bubunutin yung mga bulok ng ngipin at kung ito man po ay bungi na, dahil may edad na po si Baby Beyonce, so papalitan po ito ng pustiso. Hindi po ba mga kalingap? Sabi mo, pinagawan po ng brace o pre-na-brace yung ngipin po ni Baby Beyonce. Pag sinabing brace, kinokorek. Kinokorek lamang po yung alignment ng mga ngipin, na lalo na po yung may mga ngipin na medyo umusli at wala po sa tamang ayos o kaya naman po ay medyo may pagkasungki. Yun ang kinokorek ng brace. Sabi mo kasi bulok at pinaayos sa pamamagitan ng paglalagay ng brace. So parang hindi po yata hindi tugma yung sinasabi po. Hindi tugma yung sinasabi po ni Lolo Pedring dito. Kung bulok, bubunutin at kung malaki ang siwang, dapat papalitan po yan ng pustiso. Nako, Lolo Pedring, ayusin mo naman po yung mga impormasyon na binibigay mo dun sa iyong mga taga-subaybay, sa mga taga-panood. Mali-mali naman po yung iyong sinasabi po. At sinangayunan po niya yung sinabi na kung bulok ang ngipin, natural. Totoo naman po yun. Sang-ayon po ako dyan, Lolo Pedring, na kapag bulok ang ngipin, siyempre, asahan mo na hindi maganda ang hininga. Hindi po ba? Pero, sumobra ka naman po yata yung pagsasabi mo na ang hininga po ni Baby Beyonce ay parang epot ng manok. Naku po naman. Sino kaya ang may ganyan na hininga, mga kalingap? Tingnan, wala naman pong bulok.
ng ngipin. So sa makatwid, hindi amoy ipot ng manok ang hininga po ni Baby Beyonce. Sa inyong dalawa, Lolo Pedring, sa palagay ko, baka ikaw po nga ang medyo hindi maganda po ang hininga. Bakit ko po nasabi? Sa edad mong po yan, minsan siguro ay nakakaligtaan mo ng mag-toothbrush. Nakikita ko nga, nadadaanan ko, pero hindi ko napapanood mga kalingap. Minsan madaling araw ay naka-live na po siya na wala man lang hilamos. Hindi po niya tinignan kung baka may muta pa po siya. Baka hindi pa nakakapag-mumog po itong kapwa ko tiguwang na ito ay nakaharap na po siya diyan sa kanyang kamera. Nakaharap na po siya kagad sa kanyang kamera. Baka magmumog naman po. Paminsan magmumog muna Lolo Pedring bago humarap sa camera. At maghilamos din. Baka baka mamaya ay may makita pang muta sa iyong mga mata. Okay? So, sa ngayon ako mga kalingap na kapag may bulok ang ngipin, asahan mo yan na hindi maganda po yung hininga. Pero dito po kay Beyonce, wala naman po. Sabi ko nga, pinagawa lamang po, pinalagyan lang po ng brace dahil medyo may ngipin na hindi naka-align. Okay? So, sino po ang may mabahong hininga sa inyo po ni Baby Beyonce, Lolo Pedring? Baka ikaw po yan kasi sa edad mo siguro ay nakakaligtaan mo ng mag-toothbrush. Kasi panay na lang yung upo mo dyan sa harapan po ng iyong kamera. Panay upo mo, siyempre, baka nakakaligtaan mo pang maligo na, hindi po ba? Okay, sunod po yung sinasabing may galis daw po itong si Baby Beyonce. Binabase daw po niya yung kanya pong sinabi doon sa sinabi din po ni Dr. Love sa kanya naging vlog. Hindi naman po sinabing galis, kundi hindi mga kasama itong si Beyonce dahil may sugat. May sugat. Pag sinabi mo kasing galis, marami po yan. Paano magkakaroon ng galis si Baby Beyonce? Siya po ay isang local endorser ng product po dyan sa diet. Ibig sabihin, ginawa po siyang model. Kukunin po ba siyang endorser, model ng isang local brand dyan po sa kanila pong lugar? Kung meron pong ispat-ispat. Kasi pag may galis ka, matuyo man po yan, gumaling po man yan, ay magkakaroon po ng peklat, hindi po ba? Sa mga nakakasunod, nasusundan po ang mga vlog po tungkol po kay Beyonce, makinis naman po ang kanya pong mga balat. Flawless ang kanya pong balat. Okay, sa inyong dalawa, Lolo Pedring, sa aking palagay, mas prone kayo sa lugar po ninyo na kayo po ay magkakaroon po ng galis. Bakit ko po nasabi po yan mga kalingap? Tingnan niyo po naman po ang paligid po ni Lolo Pedring. Sa daming mga nakasabit habang nagla-live, yung mga sabit-sabit po sa ating mga bahay, mga kalingap, ay yan po ay yung binabahayan po ng mga lamok at iniitlogan po ng manok. Kapag marami tayong mga abubot sa ating tahanan, ay kapag marami po tayong ganyan na abubot, kagaya po yan mga nakasabit-sabit po dyan sa likuran po ni Lolo Pedring, asahan mong marami po tayong lamok. Kapag maraming lamok, at siyempre, kakagatin po yung mga tao na nakatira po dyan, hindi po mga kalingap. Kapag tayo ay kinagat at kinamot mo, ay magkakasugat yan at magiging galis po yan. So, mas mayroon po kayong tendency na kayo po ay magkakaroon ng galisin kaysa po kay Baby Beyonce. Sabi ko nga, dahil po dyan sa iyong paligid. So sana ay linis-linisin mo. Iligpit-ligpit mo naman po yung mga nakasampay-sampay po dyan. Baka mamaya yung sampay mo dyan ay maghapon, magdamag na hindi natatanggal. So may tendency po yan mga kalingap na ito po ay pamumugaran po ng lamok. Pag pinugaran po ng lamok at pag tinagat po kayo, ay kayo po ang magiging galisin. So, wag na natin po tayong
wag na natin pong ibato kung ano tayo sa ating kapwa. Okay. So dito sa panlalait po ni Lolo Pedring po kay Baby Beyonce, na wala naman pong ginagawa itong batang ito. Nako, mag-isip-isip ka naman, Lolo Pedring. Alam ko, ikaw naman po ay isang magulang. Okay. Bilang isang magulang, hindi mo naisip itong ginagawa mo kay Baby Beyonce ay maaring itong batang ito po ay ma-depress. At kung hindi ito nakapag-isip ng tama at mayroon siyang gawin sa kanyang sarili dahil sa pagpapapahiya po ninyo, cargo de konsensya mo pa yan, Lolo Pedring. At bilang isang magulang, hindi mo inisip kung ano na lamang po ang mararamdaman po ng kanya pong magulang sa ginagawa mo. Kung ito man po ay gawin naman kaya, halimbawa naman po kaya, baliktarin po natin, halimbawa naman po kaya, ganito rin po ang gagawin ng iba sa iyong anak at dito pa sa social media, ipinapahiya, lalaitin din ang iyong anak sa social media. Aywan ko lang kung baka maging leon ka, Lolo Pedring. Baka ikaw ay maging leon at ipagtatanggol mo ang iyong anak. Mabuti na lamang po itong mga magulang po ni Baby Beyonce, mga kalingap, ay hindi po sila wala po silang ginagawa pang kaukulang aksyon, pero may nabalitaan po tayo na sila po ay baka maaaring sila po ay gagawa ng legal action tungkol po laban po dito kay Lolo Pedring na talaga naman pong hindi na po tinatantanan si Baby Beyonce at ng kanya pong pamilya. So mag-isip-isip kung ano po yung mga dapat po yung dapat niyong sabihin at hindi dapat sabihin dito sa social media. Isipin po din ninyo ang mangyayari sa mga nilalait po ninyo at isipin din ninyo yung balik sa inyo. Yung balik sa inyo, kagaya niyan, kung sila po ay sususugan po ng kalingap itong pamilyang ito upang sila po ay gumawa ng legal action laban sa inyo, laban po sa iyo, Lolo Pedring. Nako, paghandaan mo na yan. Okay? Mag-enjoy ka na lamang po. Pareho tayong tiguwang. Ang masasabi ko lang sa iyo, mag-enjoy na lang natin. I-enjoy na lang natin na tayo po ay nandito sa social media na siguro ay nung panahon ay gustong-gusto natin makita ang ating mga sarili sa YouTube o doon sa camera. Gusto nating humarap sa camera. Yun po ang gusto natin. Enjoy mo na lamang. Kaunting taon na lamang po. Kaunting taon na lamang po ang nalalabi para tayo po ay maging maligaya o magpakasaya dito sa social media. Huwag mo nang tahakin yung landas kung saan po ikaw ay nakakasira ng iyong kapwa. At the same time, ikaw din po ay anong tawag po yan, madidepress. Madidepress ka din kapag ikaw ay babanatan ng iyong mga tao na binabanatan mo. Yung balik po ng mga tao sa iyo doon sa ginagawa mo. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, at siyempre muli, pinapakiusapan po kayo ng inyong pong lingkod. Sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo ng like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.